Damn! Another one. Another one. Another one. Yeah, boy. Another one. He can't shoot no more, so what am I gonna do? That's the only 10 this movie's getting. Magandang umaga mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, another invitational match between Efren Bata Reyes versus dito kay Lil Mike ng USA. It is a match kung saan naglalaban sila sa 15 ball o yung tinatawag na 1 ball packet. Race to 5 yung kanilang match dito at dito nga mukhang nanalo sa lag si Efren Reyes, kaya siya yung magbe-break sa first track. So panoorin natin mga kabilyard. At dito nga makikita natin yung posisyon ng packet para dito kay kalaban ni Reyes na si Lil Mike sa bandang kaliwa at si Reyes naman sa bandang kanan. So tingnan natin kung makapuntos si Reyes dito sa rack number 1. Soft break lang mga kaibigan, mga kabilyard, yung kanilang mga strategy dito sa 1 ball or 15 ball game. At dito nga nagsisipat na si Lil Mike kung ano yung kanyang diskarte para makapag-shoot siya ng bola dito sa kaliwang packet dito sa ibaba. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang maganda yung pinakitang tira dito ni Lil Mike. Tinago niya itong cue ball dito sa cluster ball, Kaya panoorin natin kung paano ni diskartihan ni Reyes itong kanyang first shot na ito. At dito napansin ninyo, nag-play safe muna itong si Efren Reyes. Inilayo niya sa bandang kaliwa itong cue ball para medyo mahirapan itong si Lil Mike sa pocketing. At dito nga sa laro na ito, ginanap yan sa Las Vegas, Nevada. Dito naman mapapansin ninyo mukhang may edad na talaga si Efren Reyes sa kanyang laban na ito. At si Reyes nga sa panahon na ito ay nasa 67 years old na siya. At ginanap nga itong laban na ito noong 2020 dito sa Las Vegas, Nevada.
At invited si Efren Reyes dito para sa tournament at challenge the champion, sabi nga nila, at pwede manalo ng $10,000 yung tatalo dito kay Efren Reyes. Sa lahat ng laban, 8 ball, 9 ball, or 10 ball at saka 1 packet game. But dito nga napili ni Lil Mike na labanan si Efren Reyes ng 1 packet shot sa race to 5. So tingnan natin kung magawang talunin ni Lil Mike itong si Efren Reyes. Yeah. At dito nga sa laban na ito, mapapansin niyo talagang puro strategic game, no, yung ginagawa nila dito, strategic shot para ilayo yung cue ball dito sa kanyang kalaban at hindi makapagpasok ng bola dito sa packet na yan. So tingnan natin si Lil Mike kung ano ang diskarte niya dito sa long shot na ito. Yeah, boy. At dito nga napakahusay nung bank shot na yun ni Efren Reyes, no? Talagang napakataas ng precision para isang long shot na bank shot na yun. At dito nga nakapag-shoot na si Reyes ng isang bola. So patuloy natin panoorin mga kabilyard itong magagaling na tira ni Efren Reyes. ACS, we played for all the games. I guess that's
At dito nga nag-try ng isang bank shot to combination para pumunta sa kaliwang packet itong bola. Pero nabigo dyan si Lil Mike, no? At napansin ni Reyes yan, kaya dito iti-take advantage ni Reyes itong open table na ito. Kaya tingnan natin kung makashoot si Reyes dito sa tira niya. Medyo manipis yung tira na yan ni Lil Mike, no? Kaya nagtatry siya mag-combination dito sa dos at hindi pumasok. Kaya dito opportunity ni Reyes, open table na at maganda ang layout ng table. So tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 1. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang naikalat na ni Reyes itong mga bola, no? At medyo maluwang na rin para sa kanyang packeting. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes. Mukhang maganda yung pinapakita niyang tira dito. Unfortunately, itong 9 sumablay, no? At nagkaroon ng cliffhanging dito sa corner packet. Ngayon open na rin para kay Lil Mike itong kanyang tira. Pero tingnan natin kung makailang bola siya dito sa rack number 1. I think you should quit. At dito nga medyo sumablay ng konti sa positioning itong si Lil Mike at na-cover dito sa likuran ng cluster sa gitna, no? Kaya no choice siya dito kundi mag-play safe, kung hindi mauubos talaga ito ni Efren Reyes. Kaya panoorin natin mga kabilyard kung anong discarded dito ni Lil Mike para makapag-play safe siya.
Come on, man, have a good time. At dito nga mukhang napasobrang lakas yung tira dyan ni Efren Reyes sa bank shot na yan kaya sumablay. At unfortunately kay Reyes yan, pero dito naman kay Lil Mike, medyo maganda yung posisyon niya dito dahil naka-open itong 9 sa kanyang packet. So tingnan natin kung makakuha siya ng magandang posisyon dito after the 9 ball. Panoorin natin mga kabilyard. Dito mukhang makapal ng kaunti yung tira dyan ni Reyes, no, sa bank shot na yan. At dahil dyan ay medyo nagkaroon ulit ng opening itong si Lil Mike para dito sa kanyang object ball. Medyo alanganin yung posisyon dahil may nakaharang na Jess, pero tingnan natin kung may pasok niya itong 8 sa corner pocket. At medyo napanipis ng konti yung tira dyan ni Lil Mike, no, kaya nagkaroon ng clogging dito sa corner pocket, no, sa kanyang pocket. Pero tingnan natin si Reyes, medyo mahirap yung kanyang position ngayon para makapasok siya ng bola dito sa kanyang pocket, no, sa right side. At medyo mahirap yung anggulo, kaya isang magkakamali dito ni Reyes, pwedeng matapos ka agad yan ni Lil Mike. Pero tingnan natin diskarte ni Reyes dito sa rack number 1. At dito nga mukhang intentional lang ginawa doon ni Reyes. Pinasok na yung bola ng kalaban para maitaboy niya naman itong kanyang bola dito sa right side, no.
at maitago niya itong cue ball dito sa left side naman. Kaya mahirap yung posisyon na ito para kay Lil Mike at kailangan niya mag-break dito sa center, no, sa may cluster ball. Pero tingnan natin kung anong diskarte ni Lil Mike dito at makuha niya yung kanyang safety plan. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang plano ni Lil Mike na i-combination yon at makakuha ng again play safe dito, no, para kay Reyes. At nagawa ang paraan niyan ni Lil Mike na itago niya itong cue ball dito sa bandang right side at nailapit niya yung isang bola, no, sa kanyang packet. Pero ang ginawa ni Reyes, nag counter bank shot sa dito para bumalik naman ang sais na yan dito sa kanyang side packet or yung kanyang position ng packeting. At dito si Lil Mike medyo alanganin na yung kanyang position dahil medyo long shot, no? Tingnan natin kung anong gagawin ni Lil Mike dito. That's why I left my phone and the phone and all that shit. One open? Not really, because it's up to the window. I'm not gonna try to over that one. Well, you think that you want to. I told you. I knew something was backwards in that building. I'm gonna see. Dito nga may tira talaga si Efren Reyes doon sa Jess, pero ang ginawa niya, inilapit niya pa rin itong 5, no, dito sa kanyang pocket side. At si Lil Mike medyo alanganin dahil yung kanyang cue ball napakalayo at nasa opposite side naman siya, kaya kailangan talaga dito ni Lil Mike na mag-play safe muna para mahirapan si Reyes sa packeting. Pero sa ganitong mga sitwasyon, 5 balls lang natira, napakahirap talaga mag-play safe dito, lalo na't one packet ball yung one packet yung pinaglalabanan nila dito, no. At tingnan natin kung magawa ng paraan may play safe ni Lil Mike itong tira na ito. Panoorin natin mga kabilyard. They look like a sucker. Huh? Dito nga pinainan ni Reyes ng long shot itong si Lil Mike, no. Tingnan natin kung ite-take niya itong trap na ito. At medyo mahirap talaga yan kapag nagmintis naman dyan si Lil Mike. Automatic yan ma-open itong table kay Reyes. Kaya tingnan natin diskarte kung titake niya yung bait dito sa ball number 5. Panoorin natin mga kabilyard.
Dito nga mukhang nag-trade sila ng mga play safe. Medyo alanganin yung position talaga ng cue ball dito dahil lupit ng play safe ni Ian Reyes. At dito nag-try na si Lil Mike na mai-break ng konti para may chance na makapag-tira pa siya. Pero tingnan natin si Reyes, no? Mukhang may nakisilip siya na magandang tira dito. Parang two-rail bank shot ang gagawin niya para dito sa corner pocket. Medyo makapal yung tira na yun Reyes, no? Kaya hindi pumasok. At dito may chance naman si Lil Mike para i-bank shot itong 12 na ito at may pasok niya dito sa kanyang pocket, no? At tingnan natin, medyo maganda yung pinapakita din dito ni Lil Mike at parehas sila na sa 2 ball. Panoorin natin mga kabilyard. Like a girl. Dito nga medyo makapal yung tira na yun ni Lil Mike sa bank shot na yun, no? At nahirapan siya doon. Dito may chance naman si Reyes si counter bank shot. Kaya panoorin natin mga kabilyard. You know what I mean? Lord, from all the tournaments. Dito nga muntik pang pumasok yung sais na yun doon sa two-rail kick shot ni Lil Mike, no? Pero unfortunately nagkaroon siya ng problema doon. Kaya dito si Reyes mukhang magbabang shot din siya ng 2 rails. They don't get lucky. Diyan nga sa rack number 1 na yan, napakahusay nung ginawa ni Efren Reyes, no? Talagang counter 2 rail bank shot ang ginawa doon ni Reyes at napakahirap pa nung ginawa niya na yun dahil sa opposite side yung 6 ball, no? Ganun pa man, naipasok ni Reyes yun, talagang highlights yun dito sa rack number 1. So panoorin naman natin ang rack number 2 dahil alternate breaking format ito. Si Lil Mike naman ang magbe-break sa rack number 2, kaya panoorin natin mga kabilyard. Tataka nga ako kung bakit paano nangyari yun, yung ganong tira. So siya lang nakagawa talaga nung kaya tinawag siyang The Magician.
dito nga sa puntong ito mukhang nailalapit na ni Reyes itong ilang mga bola dito sa kanyang packet, no? At medyo mahirap kay Lil Mike yung position ngayon ng cue ball para makapasok siya ng bola dito sa kanyang packet. So sundan pa rin natin mga kabilyard at panoorin yung diskarte dito ni Lil Mike. Ito nga tuluyan ng nai-open ni Lil Mike itong table kay Reyes, no? At mukhang merong possible shot si Reyes dito at panoorin natin kung makailang bola si Reyes dito sa opening na ito, kaya sundan pa rin natin yan mga kabilyard. Dito nga medyo hesitant pa ng konti si Reyes, no, dahil kailangan niyang kumuha ng magandang ball positioning at ito mukhang tinry niyang bank combination yung 9 sa corner pero unfortunately lalong sumama yon at medyo maganda na rin sa nangyari na yan dahil nakapag play safe pa rin si Reyes. At tingnan natin si Lil Mike kung makapag bank shots naman siya dito sa isang opening na ito, no, at makapuntos ng isang bola. Panoorin natin mga kabilyard. That's a good plan. Pretty good. Turn the break around and be a good thing. If he goes to 65, even 65, even if it's good break, everything is careful not to make a great shot. Mike makes that six, it's completely good. The three really look good. Moving my balls away from the hole. Come on. I never used to move your ball away from the hole.
At dito nga medyo nahirapan na sila dahil na nailayo ng halos lahat itong mga bola no doon sa bandang itaas at kokonti lang yung mga nakatutok dito sa bandang ibaba. Kaya pahirapan yung tira nila dito at dito nga nag-bank shot si Efren Reyes para mailapit or maipasok itong kanyang object ball. So fortunately naipasok ni Reyes yun, talagang napakahusay niya at dahil dyan nagkaroon ng opening si Efren Bata Reyes. Dito nga nakakuha na ng momentum si Reyes no at naipasok niya na yung 12 at 3 ngayon. Medyo maganda na rin yung posisyon niya dito sa next object ball. Kaya sundan pa rin niya natin mga kabilyard kung ma-run out niya itong rack number 2. At dito nga nakita ninyo yung pinakamagandang shot na yun ni Reyes, no? Swabing-swabe yung bagamat nakatutok yung cue ball doon sa object ball. Nakuha pa rin pinahin ni Reyes yan at may hulog ng malupit. Dahil dyan meron pa rin tira si Reyes at kailangan niyang ilapit itong kanyang mga bola dito sa kanyang packet. At dito binang shot niya itong isang bola para lumapit at nag-try siya na maipasok pero hindi yan pumasok kaya back to table itong si Lil Mike. So, panoorin natin kung makabawi pa dito si Lil Mike at makapunto siya. Panoorin natin mga kabilyard. So proud to At dito nga mukhang nagpa-play safe muna itong si Lil Mike para mahirapan ng konti si Reyes. Pero ganun pa man nakakakita ng mga tira si Reyes na hindi maintindihan itong si Lil Mike no kung ano ang gagawin niya. At dito napansin niyo mukhang nilalapit pa unti-unti ni Reyes itong mga bola sa gawing kanan no ng table para nga mas madali sa kanyang makakuha ng tira.
At ito si Lil Mike, medyo papalayo lahat ng bola sa kanyang pocket side, no? At tingnan natin kung magawang paraan nito ni Lil Mike. At ito pa isa-isa niya ring tinatabi dito sa left pocket, no, para makapag-bank shot itong si Lil Mike. So panoorin naman natin si Reyes kung ano diskarte niya dito sa tira niya. So what do you suggest they do from here? Real loud coaching? Sure, you can call a timeout. Go ahead. Time out. Yeah, exactly. And that gives them probably a chance to think nothing over the line. If you get them behind 7 and 8, instead of making nothing over here anyway, you have to do it. That's a good shot. Great shot. Ito nga, nagbait na si Efren Reyes para dito kay Lil Mike, no? Tinira niya ng mahina yan para magkaroon din ng magandang tira itong si Lil Mike. Pero tinatrap ito ni Reyes para makakuha ng magandang ball position si Reyes sa kanyang mga bola. At dito nga, nag-try si Lil Mike pero unfortunately hindi yung kanyang gusto ang nangyari, kaya na-open itong table ngayon kay Reyes. So tingnan natin kung ma-run out na ni Reyes itong rack number 2. Dito nga unti-unti nang naitatapos ni Reyes itong mga bola, no, at mukhang nasa last 2 balls siya dito. Tingnan natin kung mailapit niya pa itong 9. At ito nag-try siya ng bank shot para ipasok yan, pero ang ginawa niya talagang tinotok niya dito sa kanyang pocket side, no, at may available shot naman itong si Lil Mike ngayon. Tingnan natin kung makabuena mano na siya dito at makahabol sa puntos. Panoorin natin mga kabilyard. Doon nga sa critical shot na yun, no, medyo napanipis yung tira doon ng Lil Mike, kaya nag-cliffhanging dito sa kanyang pocket side. Kaya ito si Reyes, ginagawa niya ng paraan para
matanggal niya doon at ma-draw niya no dito sa kanyang packet side naman at nagawang paraan niya ni Reyes. Sundan pa rin natin si Lil Mike kung anong diskarte niya dito. Doon nga medyo manipis ulit yung tira na yun ni Lil Mike no at ngayon mayroon ng available shot si Reyes para makapag-packet ulit dito sa kanyang packet side. At tingnan natin kung ma-run out na ni Reyes itong rack number 2. Doon sa tira na yun, mukha talagang sumablay si Reyes pero ganun pa man, nakuha niya pa rin makapag-play safe doon sa posisyon ng cue ball no, para mahirapan mag-packet itong si Lil Mike. So tingnan natin mukhang magbabang shot dito si Lil Mike, panoorin natin mga kabilyar. Ito nga napakaswabe nung tira na yun ni Reyes no dahil doon nagkaroon siya ng magandang tira at naipasok ni Reyes yun kaya 2-0 na ang score natin dyan at si Reyes naman ang nag-break dito sa rack number 3. Kaya sundan pa rin natin to, lamang na ng 2 rack si Reyes at medyo pinapahirapan niya talaga itong kalaban niya sa si Lil Mike. Kaya sundan pa rin natin mga kabilyard. Doon nga ang ganda ng pagkaka-bank combination shot doon ni Lil Mike no kaya nagkaroon siya ng chance ngayon na makapacket at magkaroon din ng chance na makapag-break dito sa cluster ball sa gitna. At tingnan natin kung magawa ulit ng paraan ni Lil Mike ito. At dito mukhang na-foul si Lil Mike kaya magpe-penalty siya ng isang bola dahil hindi tumama yung object ball na yun doon sa side pocket no sa rail. Kaya ito back to ball itong naipasok ni Lil Mike dahil na penalty siya dyan. Sundan natin ngayon mga kabilyard.
Ito nga, napakahusay nung ginawang play safe dyan ni Lil Mike, no? Itinago niya dito sa gitna, sa cluster ball, itong cue ball, para mahirapan si Reyes at ma-foul, magkaroon ng chance naman na ball in hand advantage itong si Lil Mike. Pero tingnan natin kung bebait ba yan ni Reyes o gagawa siya ng paraan. Dito nga napansin ninyo mukhang nagbago na yung set ng table at nagkaroon ng advantage ngayon itong si Lil Mike para magkaroon ng tira, no, dahil na-i-open ni Reyes yung table. At dito nakita ni Lil Mike yung opportunity, no, na itago niya dito sa likuran ng tatlong cluster na ito. Ang lupit nung ginawa dyan ni Lil Mike. Kaya tingnan natin kung magawang paraan ni Reyes at makalusot siya diyan sa play safe na yan. Sound the 50th ticket. Tell me if he couldn't put him no. Dito nga aksidente nga naipasok ni Lil Mike, no, dahil napasobra ng napasobra ng backshot doon si si Lil Mike, kaya naipasok niya yung bola ni Efren Reyes. At dito patuloy pa rin silang naglalaban, no, nagpa-play safe. Pero si Lil Mike medyo may konting disadvantage na siya dito dahil nakapagpasok siya ng bola ni Reyes doon sa kanyang packet. At tingnan natin kung magawan paraan ito ni Lil Mike ngayon para makahabol.
Ito nga mukhang nagpa-play safe na itong dalawa na ito. Talagang padikita na dito sa cluster ball na ito. At walang magawa si Lil Mike dito dahil naiunahan siya ni Reyes. At kailangan niyang kumuha ng magandang play safe dito at may layo niya itong cue ball. So tingnan natin kung may open ito dahil kukunti na lang yung table at ito mukhang babang shot, no? Nag-kick shot pala itong si Lil Mike. Unfortunately walang tinamaan na bola kaya mukhang foul yan, no? Kaya maglalagay ng penalty dito si Reyes. At tingnan natin kung may gawang paraan ni Reyes ito at makapasok na siya ng bola. At dito mukhang sinisipat niya itong 9 na i-bank shot dito sa kanyang object packet. At panoorin natin yan mga kabilyard. Thank you. Well, I played today and I get lucky. Doon nga dahil sa tira na yun ni Reyes, no, at naipasok niya yung last ball. 3-0 ang score natin ngayon kaya si Lil Mike ulit ang babalik sa table para makapag-break. Pero nakita naman natin yung diskarte ni Reyes, no, malulupit talaga kaya eto mukhang tambak na ng tatlong table, tatlong rack itong si Lil Mike. Race to 5 lang ito at nandito ulit sa table si Reyes. Kaya sundan pa rin natin yan mga kabilyard. So he's telling me, give me $10 and come He wants to play it. 30 to play Jimmy because they got a chance to win. Yeah, right. 20 to play effort because they got no chance to win. 30 to play. Give me this shot. No break. Ito nga medyo mukhang mahina yung bank shot na yun ni Reyes, no? Reverse bank shot niya dito sa 15. At napansin niyo mukhang talagang nilalapit-lapit na ni Reyes itong kanyang mga object ball dito sa kanyang pocket side. At mapansin din natin talagang medyo nahirapan si Lil Mike sa kanyang positioning dito sa kanyang tira, no? At ito na open na naman ang table kay Reyes. Kaya sundan pa rin natin ito mga kabilyard. He was 28. I don't know what these people don't understand about this shit. They come up here and see the code, see the phone, they sit up here and
nga mukhang nakukuha na ni Reyes yung kanyang momentum at positioning sa kanyang pocket side, no? At makikita ninyo dito talagang unti-unti nauubos yung kanyang ball at gumaganda rin yung rotation ni Reyes dito sa kanyang tira. Kaya sundan pa rin yan natin mga kabilyard. Yeah, boy. Pansinin nyo talagang napakalupit at suabe yung pagkakabang shot ni Reyes doon sa object ball na yun, no? At dahil dyan, unti-unti nang natatapos at nauubos yung mga object ball ni Reyes. At dito mukhang ibabalik pa niya dito sa bandang ibaba sa kanyang pocket side, no? Itong dalawang bola. Kaya itong si Lil Mike medyo alanganin na talaga yung posisyon niya dito. Pero tingnan natin kung makabawi pa siya dito sa rack number 4. All right. Dito nga mukhang nakuha din ng nakakuha ng momentum itong si Lil Mike at humahabol dito sa puntos, no? Pero unfortunately itong last 4 ball medyo alanganin na yung posisyon, kaya kailangan talagang dumiskarte ng malupit na play safe dito ni Lil Mike, kung hindi talagang open table ito kaagad kay Reyes at kaya niyang linisin, no, itong table. Kaya tingnan natin, medyo maganda yung pinakita dito ni Lil Mike. At meron din available shot si Reyes. Kaya tingnan natin kung magawang paraan niya ni Reyes.
Ito nga mukha talagang puro play safe yung ginagawa ng dalawa na ito. Talagang iniikot ni Reyes itong mga bola para malito itong si Lil Mike, no, at magkaroon ng pagkakamali para mai-penetrate ni Reyes yung sa kanyang intention at maubos itong mga bola. Last 2 ball na lang dyan si Reyes at maging itong si Lil Mike. Pero tingnan natin kung magawang paraan nila ito at makahabol si Lil Mike dito kay Reyes. Dahil 3-0 na yung score, no, at race to 5 lang ito. Ito nga, sinuwerte pa rin si Reyes dahil nag-minty siya doon sa bank shot na yon. Pero dito mukhang nakakita naman ng malupit na bank shot itong si Lil Mike doon sa long shot, no, at napansin niyo talagang sinipat na niya yung dos para ibang shot niya dito sa corner pocket sa kanyang pocket side. So tingnan natin yan kung magawa ang paraan niya ni Lil Mike. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Ito nga, medyo nagkamali ng tira dyan si Lil Mike, no, sobrang nipis niyan. Kaya itong si Reyes kailangan niyang palawasin at palayuin itong ball number 7 dito sa pocket ni Lil Mike. At dito nga nagtagumpay si Reyes na ilayo niya, no, yung bola. Kaya tingnan natin kung magawang paraan ni Lil Mike yan na makapag 2 rail kick shot. Dito nga mukhang sumablay talaga si Lil Mike, no. Last ball pa naman siya at last 2 ball naman si Reyes. At ito mukhang sinipat ni Reyes ng isang malupit na bank shot para ninipisan niya at mababang shot dito sa kanyang object pocket. At ganun nga naitama ni Reyes ng malupit yun at naipasok. Last ball si Reyes at last ball din itong si Lil Mike. So tingnan natin kung sinong manalo dito sa rack number 4. Dito nga medyo makapal yung double bank shot ni Reyes na yan. Ganun pa man, nakakuha pa rin na magandang safety play itong si Reyes.
At ito, inilayo ni Lil Mike itong 7, pero tingnan natin kung maibalik ni Efren Reyes dito sa kanyang pocket side itong 7. Medyo mahabang bank shot ito. Tingnan natin kung may pasok ni Reyes. At napaka-suabe no, nung pagkakatira na yun ni Reyes. Pero medyo manipis. Back to table pa rin si Lil Mike. At dito sa 7 sila talaga naglalaban. Parehong last ball sila dito. At mapansin ninyo talagang hindi susuko itong si Lil Mike. Ito medyo alanganin yung position dito ng 7. Pero 2-rail kick shot pa rin ito at 2-rail bank shot kung makuha niya ni Reyes. I'd get me one of that. Make a difference in the place you bet 100. Because he was saying, he's a fan. Ito nga, medyo napaganda ng tira doon si Lil Mike, kaso lang manipis, kaya hindi pumasok, no? At dahil dyan, nagkaroon pa rin ng chance si Reyes na mailayo itong ball number 7. At ito, mukhang kakailanganin ng 2-rail kick shot ngayon ni Lil Mike. So panoorin natin yan mga kabilyard. Ito nga pinakamalupit at pinakamasaklap na tira ni Lil Mike yan. Na-scratch siya kaya ball in hand advantage kay Reyes. Sabi nga na marami alam na this. Last ball si Reyes at ito tutok na sa 7 at mukhang mananalo dito si Reyes sa rack number 4 at tambak talaga si Lil Mike dito, no. At ito aiming si Reyes sa 7, pasok yung 7, panalo dyan si Reyes sa rack number 4. 4-0 yung score natin, si Reyes naman ang magbe-break. It looks like there's one win last game. Pinakamalupit na shot ni Reyes na yun, pasok yung 14, no? Long shot pa naman yan. Dahil dyan nagkaroon ng magandang opportunity si Reyes dito sa table at makabawas ng bola. Medyo talagang mahirap na habulin itong 4-0 na ito sa one packet, no? At talagang brain ang labanan dito. Talagang maganda ang pinapakita ni Reyes at humahabol pa rin itong si Lil Mike kahit papaano. So tingnan natin talagang may makakatalo ba kay Reyes sa mga one packet shot.
At napansin nyo naman yung diskarte ni Reyes dito ay solid na solid talaga. Nakapasok na ng dalawa si Reyes at tingnan natin kung maubos niya itong kanyang object balls sa rack number 5 or sa final rack. So if they take me outside of the court, sometimes they take me outside, I can beat them up, and I can out run them on the truck. I'll do that for fans. They'll give me up. Go up, Ted. He's the only one does it. Scott Flock does that. All the other good all the just bring it all keep all around the table and see the time in the ball. Mukhang nakasikwat na naman si Reyes ng isang bola, no, dahil dyan na-open na itong table kay Reyes at marami na siyang possible pocket ball, no, at makukuha niya dito sa kanyang mga ball positioning. At ito nga, aiming siya dito sa kanyang object ball, pasok yan, kaya nakakaapat na bola na si Reyes. Mukha talagang mahirapan na humabol dito si Lil Mike, no, at tingnan natin kung makahabol pa siya. Medyo manipis yung tira na yun ni Reyes, no, kaya sumablay at napansin ninyo talagang nagkaroon tuloy ng opening na itong table kay Lil Mike. So tingnan natin kung makailang bola siya dito. Nagkaroon ng pangit na ball position itong si Lil Mike, no. Ang ganda pa naman yung chance niya kung nakuha niya ng magandang position yon. Pero dahil dyan, pinipilit pa rin ni Lil Mike, no, na makapag play safe at nailayo niya nga yung 7 na yon. Pero itong si Reyes, napansin niyo talagang kukunti na lang yung bola niya at mukha talagang nasa top of the hill na yung sa kanyang position dito para may panalo niya itong match niya kay Lil Mike. Panoorin natin mga kabilyard. Great.
Mukhang mako-confirm na natin na talagang mananalo si Reyes dito. Nakuha niya na yung malupit na bank shot na yun sa 6, no? At ito, naipasok niya na yung last ball. Kaya panalo dyan si Reyes, 5-0, no? At congratulations. See you on my next video.